tayong lahat tandaan ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apong Conching. Sumainyong kapayapaan, Papuri at pasasalamat sa iyo. kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay, tapat ang pagmamahal niya. Walang maliw noon ngayon at kailanman. Ang pagbabago lamang ay ang mga panahon kung papaano noon ay magkaiba ngayon. Subalit ang kapangyarihan niya ay di magbabago. Gayon din ang pagmamahal na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung magbibilang tao ka, ano nga bang mapapala mo sa pakikipaglaban mo sa katotohanan? Dalawang uri lang ang makakamtan mo. May magalit sa'yo o dili kaya may matuwa. May tumanggap sa'yo, dili kaya ay umayaw at ikay iwanan. Magmahal sa'yo at lubos ka pang tanggaping totoo. At mayroon namang magpuyos ang galit. Subalit anuman ang kahinatnan ng tunay na paglilingkod, ang Ama pa rin ang tunay na tanggulan inuman. At siyaon ang pinag-aalab ng puso at nag-uumalab sa damdamin ng bawat anak ng Amang nagpapakatotoo. Ang maipagsumigaw ang kadakilaan ng Ama. Ang mapatotohanan kung sino siya at ano siya. Kaya naman sa ginagampanan, may hirap na pinagdaranan, ngunit napagagaan ng Diyos na pinagsisigawan. May sakit o sakit na nararamdaman, subalit napagagaling at nakalilipas nang di mo batid. Yaon ang Diyos na pinakikipaglaban. Yaon ang Ama ng katotohanan. Kaya't habang pinagsisigawan mo siya, ang mga umaayaw, nagpupuyos, nagngingit-ngit, ang gumugusto, tuwang-tuwa, nag-aalab ang galak nila. Kaya't yaon ang patutuo ng Ama, kapag nagkatuwaan ang mga nakarinig ng totoong salita niya, sa kanya siya, sa kanya sila. Ngunit kapag nagalit, nagngit-ngit sila, totoong hindi sa kanya, sapagkat alam naman ng totoo kung ano ang Ama. Ano ba ang Ama? Tapat, totoo, hindi sinungaling, hindi magpapaimbabaw. Paano mo kagagalitan ng mensahe at salita niya, totoong totoo? Kaya mga mahal, patuloy na suriin ang kalooban ng Ama at patuloy niyang ibibigay ang paghahari sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't maliwanag ang sinabi niya, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Sa Kanya nagmumula ang kabutihan at kagandahang loob. Kaya habang siya'y pinagkikilala mo, habang siya'y pinadadama mo sa kapwa mo, habang siya'y pinagsisigawan mo,
ang kanyang pagiging totoo ang iminumulat mo sa taong gumugusto. Hindi ka banal bilang taong nangungusap, ngunit yung pinagahari ng Ama sa katawan mo upang maipagsigawan kung sino siya, banal. Yaon ang banal na espiritu. Kaya naman walang makapagsisiwalat na taong-tao sa gayong salita, sapagkat hindi kayang siwalat, hindi kayang iulat ng pagkataong karunungan at taong panglupa, sapagkat iba ang salita ng Ama sa salita ng tao. Iba ang damdamin ng tao sa damdamin ng Ama. Kaya't ang Espiritu niyang kaisa at nagkaisa sila bilang sa iisang taong binaluyan niya, iyon ang patotoo na magkaisa nga ang bawat nakikinig at sumusunod sa Kanya. Kaya mga mahal, anak ba kayo ng Ama? Kilala niyo ba siya? Damhin niyo kung gaano ang katapat niyang pag-ibig, kung anong katapatan ng Kanyang pagmamahal. At kapag naramdaman niyo yaon, kayo mismo sa sarili niyo, masasabi niyo, Diyos ko, nakakatakot magkasala. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag nasuri mo, mabubuhay ka naman nang hindi ka magkakasala. Bakit magkakasala ka pa? Mabubuhay ka naman nang maligaya at masaya nang ayon sa Kanya. Bakit iibahin mo pa ang damdamin mo sa tuwina? Yamang tinanggap na siya, ang mamuhay na at mabuhay sa puso ay yaong siya. Nang sa gayon, hindi na maiba ang kaloobang binago niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamanayahanam, net karamanayahanam, net karamanayahanam. Palalim ng palalim ang karunungan na natutuklas at nasusumpungan ng mga nagbubungkal ng katalinuhan na mula sa Amang Mahal. Subalit, pagaan ang pangunawa ng mga nabuksan at tuwirang nakakaunawa. Ngunit at pasubali, pahirap ng pahirap makaunawa ang mga taong sarado at makalupa. Sanlibutan ang hanap at katauhan. At siyaon ang pawang katotohanan, kaya't kapag niliglig at sinala ng Ama, natira ay matimyas, nahawi ang ipa. Ang nais niya lamang maganap, huwag mga maging ipa ang mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay kamtan. Ang mga nagtitiwala at tapat sa paniniwala sa Ama, sinisidlan niya ng tibay ng pagtitiwalang lubos pa. Kaya naman ang imposible sa kanila ay ginagawang posible ng Amang pinangyayari sa kanilang pagtitiwala at pananalig na matapat. Paanong gagawin ito sa lahat? Kung ang nakikita niya ay paimbabaw ang pananampalataya, ang pananalig. Kaya't gawin munang tapat ang pagtitiwala sa Kanya at pakikita niya ang tunay na hiwagang taglay niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamanayahanam, net karamanayahanam, net karamanayahanam. Buhay ba ang Ama? Ay, buhay ang Diyos. Mga kapatid, nararamdaman niyo po ba kung ano nararamdaman ng Panginoon? Ang hiling ko sa Ama, ipadama niya sa inyo yung nararamdaman ko kung paano nagpupumiglas ang Espiritu na ipagsigawan kung sino siya at ano siya eh. Opo, totoong totoo, panahon na. Panahon na po. Sapagkat kung susuriin nyo, minsan, tiwalang-tiwala ka sa kapwa mo, halimbawa kinuha mong driver. Tiwalang-tiwala ka. Yung pala'y niloloko ka na ng driver mong ito. Kaya sa paniniwala mo at pagtitiwala mo, sa sobrang tiwala mo, ang iba na may niloloko ka. Subalit, pagmasdan nyo rin po. Naloko ka man, niloko ka man, kapag natuklasan mong niloloko ka, sino ang nawawala? Ang driver o ikaw? Di ba ang driver mo ang inaalis mo sa'yo? Ganon din ang Ama.
gaano man kaluwat manloko ang kapwa-tao, ng mga kapwa-tao, mga anak niya dito sa mundong ito, kapag nagsawa ng ama, inaalis niya na rin sa landas niya, di ba? Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro. Kaya lahat ng tao ay mamamatay nga, ngunit ang kamatayan mas masarap makamtan kung siya ang nasa sa iyong katauhan kaysa doon sa pinangibabaw mo iyong kagustuhan. Buhay ba nga ma? Magbasa kayo sa kasaysayan ng mga nagpakamartir para sa paglilingkod dahil nadama nilang totoo ang Diyos. Baliwala na sa kanila yung buhay nila. Masaya na sila araw-araw na maglingkod sa Ama. Ngunit hindi naman niloob ng Amang lahat ay gayon dahil hindi nakikita at hindi na makakakain ng katulad sa gusto ng tao ang mga ayaw sa Kanya. Hindi ba? Halimbawa, lingkod ka. Yung kapwa mong walang pandama sa Kanya, ang ulam niya, tambak na sa mesa. Naghahanap pa ng iba, lalo't mapera. Hindi ko gusto yan. Pumunta ka sa ganong restaurant, bumili ka. Subalit yung nasisiyahan na sa Kanya, kahit anong hinapag dyan, kinakain, nabubusog sila. Yan ang kaibahan nang ang puso mo'y sa Kanya at ang isip mo'y siya, may kabusugan ka't kakontentuhan. At siyaan ang kulang sa tao. Kaya maraming hinahanap, maraming ginugusto, maraming pangarap. Kaya naman sa sobrang pangarap, hid-hid ang maraming hinahanap. Buhay ba nga ma? Alam niyo po, ang tanong ko nga sa Ama, gaano po kalalim ang pagnanasa ng bawat isa na ikaw amang totoong paglingkuran at tanggapin. Anak, hindi lahat ay malalim. Kayo na rin po ang makatutugon yan kung mali ang espiritu sa tinukoy sa akin. Anak, hindi lahat ay malalim. Nasisiyahan lamang ang iba kapag ang pagpapalay nakakamtan. Subalit anak, subukan mong alisin ang pagpapalang iyan. Tingnan mo anak kung makita ang kalaliman na ako'y tanggapin at sambahin. Baka itakwil pa nila ako. Kaya sino anak? Sino ang malalim sa akin? Yaong ang espiritu ko ay tuwirang tinatanggap ng tao. Mga kapatid, hindi naman kailangan para makilala ang Ama'y magalit ka muna. Hindi naman kailangan para makamtan mo ang kaligtasan ay magpakadapa ka muna at ihilahod mo ang katawan mo para magpakasakit ka. Hindi na hinihingi ng kailangan yon sa kaligtasan. Magpakatotoo lamang ang puso. At kapag totoo na ang damdamin at kaisipan, hindi mo man sabihin tunay na tinutupad mo yung kalooban ng Ama sa pagka, naririto siya. Naririyan siya. Kaya naman, yung sumusunod, ang gaan ng pakiramdam. Subukan ninyo, mga kapatirang Divine Mercy. Maiba kayo nawa sa mga mananampalataya sa Ama. Naway kayo'y maging puspos ng galak na mula sa Kanya at tigib ng paniniwala sa isip at sa salita. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa iba't ibang kaparaanan, binibigay niya ang buhay, kung kinakailangan pang mamuhay at mabuhay sa lupa, may binibigay siyang hiwaga at himala. Subalit, paano ito kakamtan ng kulang sa paniniwala? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang,
Nekaramaneyahana. Nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Sana po ipaliwanag lahat ng mga mangangaralang ganito at mabigyan nila ng tunay na kahulugan na tama at huwag bigyan ng masama. Alam niyo po, minsan sabi ko, Panginoon, sa kalalagayan po namin na ang tingin sa amin ng tao, kaya kami naglingkod, dahil sa pakinabang, nakikinabang, at sa iba naman, para kang baliw, siraulo, sa buwang pananaw naman, demonyo ka, magkalihis ka, hindi sila totoo, sasabihin sa'yo, kami ang totoo, sila'y hindi totoo. Kapag pinatulan mo ang tao, sadyang maliligaw ka. Bakit ito po iniuulat, paulit-ulit na lamang? Upang maging matatag kayo sa pananampalataya nyo. Upang maging maliwanag sa inyong pananalig na totoo. Na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang. Ang ibig sabihin nun, huwag kayong maging gahaman sa bagay lamang. Mapagnasa sa bagay lamang at sa lapi. Sapagkat di pwedeng ipantay ang Diyos Ama sa bagay at sa lapi. Ngunit, kapag ginusto nyo siya, ang kailangan ninyo, hiwagang hindi nyo kayang ipaliwanag paanong nangyayari. Ang sabi nga, Constancia, hindi mo makikitang bumagsak ang salapi sa harap mo at pupulutin mo. Hindi mo makikitang lumilipad ang pagkain sa iyo para saluhin mo. Hindi mo makikita na ikaw ay pahapdan ko ng mga hayop para magsigapang at pulutin mo at hulihin, patayin mo. Hindi, anak. May kaparaanan ng lahat. At kung paano ang isinusubok at dinadatal na paraan, huwag ka lang magkasalay, sapat na sa akin yaan. Hindi po ba? Ano po ba yung hindi pagkakasalahan at magkakasala? Ito nga po ang tao ang tanong. Ano? Kailangan kasi mabatid nyo na po ito lahat Sapagkat ito na po ang binabahagi sa akin ngayon, iba na. Iba na po yung katotohanan na, yung kalaliman at yung tama't tumpak na. Opo, binigay ang gawain ito na libreng binigay, libre mong pamahagi. Ngunit ang tanong sa inyo, sino ang tao na isinuko niya ang lahat para sa paglilingkod niya, na wala man din isang magmamahal at magpapahalaga para naman siya ay suportahan at mahalin? Meron ba? Meron ba? Paano madadama ng isang tapat na lingkod na isinuko ang buhay niya na mahal siya ng Ama kung puro lingkod na lang siya ng lingkod, lingkod na lang siya ng lingkod, siya'y patuloy na naglilingkod, nagpapagaling, nangangaral, siya na may gutom? Mayroon bang ganon? Kaya sa makatwid, ang mga naglilingkod may tapat na totoong nagmamahal na kapag ito ay binigay ng Ama, yun ang patotoong nagmamahal siya sa mga ito. Kaya naman yung mga tapat na lingkod at totoong lingkod, hindi man nila hingin, binibigay ng Ama. Hindi man sila humingi, Panginoon, pahingi naman pera, wala po akong pera ngayon Hindi na kailangan sabihin yun. At ang mga totoong lingkod at naglilingkod, hindi sila humihingi. Naniniwala ba kayo doon? Totoo, hindi na po kami nanghihingi. Sapagkat hindi na kailangang humingi. Kaya naman, yung mga inggit na inggit, panay ang pagkainggit. Lalo naman talagang magbubukal ka lang mata nila sa kakainggit, sapagkat habang hindi mo ginugusto, binibigay ng Ama sa'yo. Ano yun? Halimbawa, isang patotoo.
kumakain ka. Ilang beses ko na po itong binahagi. Unang taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Hindi nagaganap ito. Nang panahong kumikita, panahong may kita pa, panahong may dumarating, panahon na alam na kaya mo. Isang tinapay nga, walang makaalalang magbigay. Meron ba? Ikaw ang buhay na patuto. May nagbibigay ba isang tinapay man lang? O saan kumukuha ng tinapay? May nagbibigay ba kahit isang gatang na bigas? O saan kumukuha ng bigas? Yung panahon na kaya mo. Kaya alam ng Ama yung kakayahan mo. Kaya mo pa anak, kaya hindi kita bibigyan. At ng panahong inalis niya sa iyo ang dapat mong pag-uukulan upang mapag-ukulan mo ang kanyang kaukulan, nakita ng Ama, ikaw rin ay magkukulang. Ngunit di niya niloob na kulangin ka. Nang dahil lingkod ka niya. Yun ang buhay na patotoo na kapag sinuko mo sa Kanya, alam niya ang para sa iyo, alam niya ang gagawin niya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ngunit, hindi naman lahat nga ay pwedeng gawin niyang iisang gayon ang gagawin. Kaya nga sa mga halaman, isang puno at may mga sanga, di ba? Halimbawa, hinugot ka ng Ama, puno ka ng mangga, sigurado pasusuhulin ka niya ng sanga. Mangga ka, dapat mamunga. Hinugot ka ng Ama, isang niyog ka, sigurado pasisibulan ka niya ng bunga. Hindi baga? Yun ang ibig sabihin ng Ama. Lahat ng mga hinirang niya'y kilala niya. At lahat ng mga tinataglay nila kung anong uri silang taong kinikilala siya at tumanggap sa Kanya, yun din ang kanilang tinatamasa. Kaya kung kulang ang paniniwala mo, kulang ang dumarating sa iyo. Kaya kung kulang ang pagtitiwala mo, kulang ang bibigay niya sa iyo. Ngunit kapag puspos ka ng paniniwala at pagtitiwala, labis-labis na hindi mo namamalayan sapagkat ikaw ay di niya pinababayaan. Kaya naman, dahil ikaw ay binabahaginan at tapat ka totoo na rin sa Kanya, kung paano ikay binibigyan ng kapwa mo, hindi mo rin ito pinepending o tinatahimik mong ikaw lang ang makinabang. Hindi ka rin totoo, sakim ka. Kaya naman, hambing sa kamote, na habang tinatalbusan ka, pinasusuhol niya ang kanyang mga tinataglay na talbos. Kaya habang buhay ang kamote, patuloy ang suhol, kabilaan, sa likuran, sa alimbayan. Hindi baga? Ngayon, gagawin ba ito ng isip tao lamang? Damdaming tao lamang? Katwirang makasanlibutan? Katwirang kasakiman? Hindi. Kaya lamang mga pinagpapala, maraming puhunan ang mga mayayaman. Yun ang tinatawag na source of income. Namatay ang negosyo mong ito, mababawi ng iba pa dahil marami kang pinagpapaluan. Tama baga? Subalit yung mahirap, pag nawala yung isang puhunan niya, wala ng pag-asa. Kaya lamang nagmumukhang kawawa siya. Ngunit kung ang Ama pa rin ang nasa sa Kanya, nawalan man ang kabuhayan niya, ang Diyos Ama'y nasa Kanya, hindi pa rin siya maghihirap ang loob. Sapagkat ang nadarama niya ay Diyos na totoo. Buhay ba ang Ama? Yaon ang ibig sabihin ng Ama na malalim na pananalig. May nawala man sa iyo at nawawala ito, ngunit ang pananalig mo'y di namamatay at buhay sa puso mo'y siya, kaya masaya pa rin. Kaya kapag ito ang nabuhay sa kanino man, tunay na walang patay na di niya mabubuhay. Patay na pag-asa, patay na kagalakan, patay na kapayapaan, puro kaguluhan, kalumbayan at kawalan. Mga mahal, napakasaya ng Ama kapag nakikita niyang totoo mga anak niya. Napakaligaya ng espiritu niya kapag kaisa ang mga anak niya. Kaya naman, ikaw na nasa espiritu ng katotohanan at damang-dama mo siya, kung paano naaaliw ang Ama sa mga ginagawa na mabuti ng kapwa mo at nagawa mo sa kanila,
ikaw rin mismo ang nakakadama nito. Kaya't nagpapatuloy ka, nagsusumakit ka dahil hindi natumbasan ng bagay at salapi ang naramdaman mong ligaya ng puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Mahirap itong tanggapin, ngunit kailangang tanggapit paniwalaan upang masubukan yung kamtin. At kapag nadaman nyo na't napatutuhanan, kayo rin ay kaisa sa pagsusumigaw. Tunay ngang mahiwagang Ama, mahimala siya sapagkat ang kapangyarihan niya ay tapat at totoo, hindi lumilipas, hindi humihina, hindi nawawala. Habang may buhay, kaakibat mo'y siya kapag siyang tinanggap mo, tunay ang liwanag ay suma sa iyo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. At sa pananampalataya, halimbawa, namili ka ng palay, biglang nilathala, bumaba. Kung matibay ang pananalig mo, malinis ang puso't isip mo, malinis ang hangarin mo, hintayin mo, hindi ka malulugi. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat ang ama mo ang kikilos para hindi ka malungkot, di ba? Dahil totoo ka sa kapwa mo. Kapag dinanas mo yung magnegosyo at nagkwento yung kapwa mo tao na ganun kalaki ang nalulugi nila at katulad ng naging negosyo mo, parang hindi mo mapaniwalaan, ano? Ako po, totoo. Ilang taon. Pero kapatid, hindi ko pa dinanas yung nalugi. Kaya lang ako nalulugi, hindi ako binabayaran. Yun ang lugi ko. Pero doon sa aking hanap buhay, hindi ako nalugi. Tulad nito, yung pinili ko, hindi ako lugi. Isang halimbawa lang. Hindi man ang negosyo ko ay larangan ng pang-pisikal, pang-material. Ngunit, hindi rin ako lugi ngayon. Sapagkat nag-aalab ang puso ko sa galak. Nag-aalab ang aking pagtitiwala na minsan at isang araw, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay kikilos para ako ay gawin na masaya, maligaya. Sapagkat yun ang paniniwala ko dahil pinagtitiwalaan ko ang lahat ng salita dito na iyan naman ang binibigkas at pinahahayag ng Espiritu sa bibig ko para naman mailabas at mailathala sa lupa. Kaya yung tatanggap, katulad ko rin maniniwala. Katulad ko rin magtitiwala. Isang halimbawa. Kaya nga gagawin ka munang halimbawa. Kaya nga't ang sabi, maaari bang mag-akay ang bulag? Hindi. Ang mag-aakay ay ang maliwanag ang mata. Tulad sa hayupan. Kapag hindi ka naghayupan at hindi mo dinanas ang may namatay, kapag nababalita mo yung kapwa mo, ay, kasirap naman nung kasakit. Ngunit kapag naghayupan ka at dinanas mo may namatay ka, ngunit nakabawi ka pa rin, masasabi mo sa kapwa mo, laban lang, makababawi ka. Sapagkat dinanas mo yun eh. Ano ba ibig ko sabihin? Ang hindi nyo dinadanas, hindi nyo maaring isang halimbawa sa kapwa nyo. Kaya naman bilang lingkod, pinararanas ka ng Ama kung papaano ang magiging isang tunay na halimbawa sa kapwa mo. At haba namang binibigyan ka ng halimbawa, ang tibay at katatagan ay binibigay niya upang mapagtagumpayan mo at pagkatapos mong napagtagumpayan, sa kapwa mo ibabahagi mo ng maging isang tulad kanilang matibay. Buhay ba nga, Ma? Ganun lang kasimple. Kapag mangangalakal ka at dinanas mo ang natalo, masasabi mo sa kapwa mo, sadyang ganyan, mangangalakal ka. Ngunit kapag dinanas mo mang natalo at ikaw ay nakabawi, masasabi mong, lumaban ka lang, makakabawi ka. Hindi baga? Kaya't ang isang halimbawa ng Ama, kung ano ang dinanas mo, ang karanasan mo, yun ang halimbawa mo sa kapwa mo. Kung wala kang halimbawang may sinuko ka sa sarili mo, wala kang tinalikuran sa kapwa mo, wala kang tinalikuran sa sarili mo, anong halimbawa mo may tinalikuran ka dahil sa pananampalataya mo? Wala. Hindi mo kayang siwalat na matibay ang katotohanan sa banal na aklat.
sapagkat hindi mo pa ginawa. Wala ka pang nagawa. Kaya naman ang Ama, ang nais niya, ang mga anak niyang nagtibay sa pananalig at pananampalataya ay makamta nilang katapatan at katotohanan upang sa mga kapwa nila ay maibigay din ang katapatan at pakikipagtotoo. Ganon kasimple. Ngunit mahirap sa ayaw tumanggap at di nagpapakatotoo. Mga mahal, kapag dinanas mo ang naglabandera at nasugatan ng kamay ng kapwa mo bago pa lang naglalabada, sasabihin mo sa labanderang nakasama mo, laban. Kung wala ka ng ibang hanap buhay kundi labandera, dinanas ko rin yan, nagdugo ang mga daliri ko. Subalit wala na akong iba pang hanapin kundi maglaba. Ituturo rin sa iyo balang araw kung paano paraan para hindi ka masugatan. Ngunit kapag halimbawa, hindi ka naglabada, nakita mo, nagkasugat-sugat ang naglalaba, wala kang awa sa kanya. Sasabihin mo, ba't ganito? Ba't ganyan? Hindi mo naayos ang laba mo. Hindi mo iniintindi, hindi mo naisip, sugat na ang kamay niya. Ganun lang kasimple. Sapagkat kung di mo dinanas ang hirap, hindi mo mapapadama sa kapwa mo at di mo masasabing mahirap talaga. Ngunit kapag ang dinaranas mo, ang sinisiwalat mo sa kapwa mo at kung ano ang pinakita ng Ama sa iyo, siyang pinakikita mo sa kapwa mo, totoong totoo, magagawa mo ang salitang banal ay ihayag at totoo mo sa kapwa-tao. At siya ng Kristo. Kaya naihayag ang katotohanan sapagkat naganap, nagpakatotoo, nagpakababa, at nagmahal. Paano mo maisisiwalat sa kapwa mo magmahal ka, hindi ka marunong magmahal? Kaya kailangan matuto ka munang magmahal. Totoo, hindi kunwari lang pagpapaimbabaw. Sapagkat kapag iniulat mo ang salita ng Amang, magmahalan kayo at magmahal kayo. Kung hindi pa totoo pagmamahal mo, paano mo masasabing mahal kita? Kaya hindi mo mabigkas na mahal kita dahil hindi ka pa totoo. Natatakot kang sabihin mo dahil hindi mo magawa. Ngunit kapag nagagawa mo na, ilang beses mo mang sabihin mahal kita, uulit-ulitin mo dahil totoo ka. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Mahirap dayain ang Ama. Mahirap dayain ang sarili. Kaya mga kapatid, kapatirang Divine Mercy, tinatawag, damhin nyo ang katapatan at katotohanan ng Ama at ang pangungusap na itong niluluwal sa bibig ng katauhang katulad nyo, mararamdaman nyo at paniniwalaan nyo, totoo, walang halong biro at kalokohan sa inyo. Sapagkat realidad ng Ama, realidad ng Anak, ang tunay na ugaling, tama at tumpak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya, kung hindi totoo ang sa puso mo, magtatalusira ang isip mo. Ngunit kapag tapat ang puso mo, maging ang isip mo'y maaagaw na ng damdamin mo totoo. Ayan ang may katotohanan. Sapagkat kapag ang Amang naririto, hindi na matatalo ng isip mo ang damdamin mo. Sapagkat ang tatalunin niya isip mo na mali at sasabihin ng puso mo, mali iyan. Ito ang dapat kong sundin sapagkat ito ang totoo, ang Diyos na nananahan sa akin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Alala umbaga, malapit ang Ama, malayo ang tao. Malakas ang tinig niya, bingi ang mga ayaw makinig sa Kanya. Maliwanag ang sanlibutan, na pahayag niya ay katotohanan, subalit dilim na isipan ayaw tumanggap ni anuman. Tapat ang pagmamahal, wagas kailanpaman, subalit ang may galit at puot sa dibdib, kailan may di mabubuhay ang pag-ibig. Kaya't kailangan mamatay ang lahat ng iyon upang mabuhay ang sa Ama
at ang kaukulan niya ay kamtin ng mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Tandaan ninyo, maliwanag ang tinura ng Ama, sundin nyo lamang ang kanyang kalooban. Di nyo paghihirapan ang kaisipan, yung nasa nyo araw-araw, sapagkat batid niya yan. Di nyo man hilingin, batid niya na. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay bang Ama? Kaya tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ibig magmapuri ninuman, ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. Buhay bang Ama? Kapag hindi mo kailangan magmapuri sa sarili mo, kundi ang Amang patuloy mong ipuri sa sarili mo at ipagpuri ng kapwa mo. At patuloy niyang gagawin sa iyo kung anong kapuri-puring ugali sa pananaw niya. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay bang Diyos? Ipinangaral ko sa inyong mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Yan ang totoo. Ipinangaral ang mabuting balita ng mga totoong nangangaral at nagpapahayag ng aral na walang bayad ni singkuman. Subalit, hindi para mga landakan ng kayabangan at kataasan ng kanyang sarili ipagdangad, kundi para mapatotohanan ang Amaang taglay. At ang tao naman ay tumanggap na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Mga minamahal, mahirap bang tanggapin ang kataganang Ama? Mahirap tanggapin ito kung wala siya sa puso nyo. Ngunit magaan at napakagaan kapag damang-daman nyo siya sa inyong kalooban. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hinihingi ng pagkakataon na para malubos mong makilalang Panginoon. Bigyan mo siya ng pansin, ng pagninilay. Hindi pwedeng ikaw na lang laging mapansin at pansinin niya. Kailangan bigyan mo rin siya ng pansin. Buhay ba ang Ama? Kaya si San Pablo lagi niyang tinutuwid ang sarili niya, hindi yung kapwa lamang, di ba? Kahit ito sinabi niya, dinadalangin ko sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasing ako'y tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti kahit lumitaw na ako'y mali. Di ba? Hindi ba? Yan ang totoo. Ginagawa ng isang tapat at totoong lingkod ang tama, hindi para palabasin na siya ay magaling, na siya ay tama at iba naman ay mali, kundi para makakita ng tama ang mga mabubuting gumagawa na tulad niyang nagnanasa ng mabuti at pawang tama. Para sa gayon, ang bawat nagnanasa ay patuloy na magkaisa at patuloy tupdin at gawin yaong mabuti mula sa Ama. Yan ang tama at patotoo ng Ama. Kaya ang lahat ng anak niya, totoo at hindi, kilala niya. Ngunit at pasubali, ang totoo sa puso, sa isip, may kagaanan na nararamdaman. Pagharian
kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Mga minamahal, ang sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, loloobin niyo po bang katulad po ng una na kailangan pang mamatay muna ang lingkod bago mapatotohanang totoo siya? Hindi, anak. Sapagkat iba na ngayon, iba noon. Panahon na ng Espiritu ko na kailangang makilala ng tao. Kaya kung totoo sa akin, hindi na kailangang magpakamatay muna ng hirap at sakit ang totoong lingkod. Sapagkat wala nang mamamatay sa paglilingkod, anak. Tandaan mo, na ibig bagang sabihin, yung katulad sa mga apostol na kinulong nila, at para mapatotohanang sila'y makalalabas at papatayin. Ngayon hindi na, sapagkat mulat na, kalat na sa buong daigdig, ang Kristo ay nabuhay sa pagkakatawang tao. At kahit na sa mga Muslim country, mayroon ng mga kumikilala sa Kristo. Yan ang patotoo na ang Ama ay napapatotohanan ng salita niya sa gawa niya. At nakatala dito sa banal na aklat, walang makaparoroon sa kanya kapag tinatwa ang anak. Gaano man katotoo ang sinasabi ng tao kapag yung anak na nagpakilala sa kanya dito sa lupa ay tinatwa ng tao at hindi siya tinanggap, hindi matatanggap ng Ama. Sapagkat kaya nahayag ang katotohanan at kinilala ang tao na nagkatawang tao dahil sa Espiritu ng Ama, di ba? Sa makatuwid, kung ang Espiritu ng Ama ay nasa taong tumanggap, magaan nilang maunawaan ang lahat. Buhay bang Diyos? Kaya mga minamahal na kapatirang Divine Mercy, mahirap pa ba sa inyong unawain na may Diyos na totoo? Mahirap pa ba ninyong tanggapin na kailangan ninyong wag lang kayo kumain, matulog, maghanap buhay, maglibang? Sabi nga ni kapatid, kung malakas lang ang loob niya na magsisiwalat, habang nagkukwentuhan kanina, nasiyahan po ako doon sa bahagi niya at lalo ko napatotohanan ang Diyos ay totoong buhay sa dakong ito na pinakikilala. Ang sabi nga niya, po si kapatid na Eva, wala siya dyan. Sabi niya, Apo, totoong-totoo po yung mga mensahe. Noon po, sabi daw niya sa sarili niya, ay pinagpaguran ko, bakit ko pamimigay? Wala rin naman po, wala rin. Pero nung natuto po ako, Apo, nagtataka po ako, lahat ng hiwaga. Hindi ko po ito sinasabi para ipamigay niyo sa amin yung biyaya nyo. Kundi, kung anong naaayon sa kalooban, kung sinong gustong tulungan, na kapwa nyo nilalang, na patotohanan at patotoo, na habang ikaw ay bukas palad sa kapwa mo. Totoo dito, yung totoo dito. Ang karampot mo ay napaparami ng Ama. Ang kakaunti napapalago niya, sapagkat siya ang nagpapasibol ng halaman. Siya ang nagpapasibol ng palay upang ito'y magkauhay, ng trigo upang ito'y magkauhay, na susun, at ang isang butil na hinasik, ilan ang naging kapalit. Tulad ng pagtatanim, 7 kaban lamang ang hinasik mong binhi, nang magbalik sa iyo ilan? Kapag pinaganda ng Ama ang ani mo, mahigit 100. Kapag katamtaman lang, 100. Kapag kulang sa katamtaman, walang 100. Subalit, lumabis pa rin sa 7 kaban. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, 10 ibayo. 10 ibayo. Yung 10 kaban na halimbawa, 7 kaban lang ang hinasik mo, tig 40 kilos lang doon sa mga, di ba? Tig 40 kilos lang.
doon sa mga tinatawag nilang certified. Ano? Certified. Masarap yung bigas. 7 kaban lang. Nang paanihin ka ng ama, ilang kaban? Sa makatwid. Nag-multiply na yon. Yun ang patuto niya na siyang nagpapasibol ng bunga. O ikaw ba, kaya mo bang patubuin yung palay mo at bigyan mo ng uhay? Oo nga naman, ano? Eh kung totoo ka maka-Diyos at totoo ka mapagmahal, ay bakit hindi mo alam kung paano mo ibalik ang parangal at papuri sa Ama? Ang nangyayari, tingnan ninyo. Maraming magagaling na magsalita, sabi nila, puro Diyos, Diyos. Huwag naman po masasaktan. Ito dinadatal sa akin. Huwag kayong masasaktan at wala akong pinatatamaan. Ngunit kailangan malaman ang nagpapautang. Naku, kagandang makipagtrato sa mga nagbabayad. Halos utuin. Kagaling, kabait, teka, kwento. Subukang masira. Tingnan mo kung ikwento pa yan. Nang mabuti. Ano na ikukwento? Ano na ikukwento? Kasiraan na. Hindi ba? Hindi ba makasalanan ng mga ganyan? 5, 6. Magandang umaga po. Huwag po kayo magagalit. Sapagkat wala akong tinutukoy. Ngunit ito ang totoo. Sasabihin maka-Diyos. Ang mahal. Hindi naman pwedeng pamigay mo'y pera mo. Hindi pwede. Sapagkat walang lalago. Ngunit ang sabi ng Ama, gawin mong tama. Gawin mong marapat. May kalakip na pag-ibig. Huwag lang puro pagtanggap. May kalakip na paglalahad na may pagmamahal. Huwag lang puro pagtanggap. Buhay ba ang Ama? At subukan ninyo, mag-alaga kayo ng isang baboy. Paano ito napaparami? Di ba nagsimula halimbawa sa isang inahin? May nanganak na 12, may 7, sa makatwid. Ano man ang inaalagaan mo sa patnubay ng amay, napapadami niya. Hindi ka ang nagparami. O bakit hindi maunawaan ng Ama? Ng tunay na mga tao ang Ama. Ba't di siya maunawaan? Natutuos siya. Tapat siya. Ba't ang laging inuunawa ay sarili lamang? Ba't laging ang pinibigay ng katwiran ay tao lamang? Huwag! Suriin mo rin ang katwiran ng Ama at ibibigay niya sa iyo ang maliwanag at maliwalas na pag-iisip. Kaya kapag may 10 inahinkat ng anak sila ng 5, ilan nakapalit nito? 5 lang yan, ha? Paano kung nag-7? Paano kung nag-10? Paano kung nag-2? Bilang tao, nasusuri ba yan? Hindi. Kaya dapat mong tanggapin ang Espiritu ng magpasuri siya sa'yo. Iulat niya sa'yo. Ituro niya sa'yo. Kapag nagagalit ka na, ba anak, naisip mo ba kung paano kita bigyan? Ba't yung nawawala sa'yo ang iniisip mo lamang? Dapat kung ako'y kilala mo, yung nasa sa iyo at nasa sa akin, na hindi ko pa binibigay sa'yo, siyang iyong mithiin na kantin. Yaong pagtitiwala ko sa iyo at pagtitiwala mo sa akin. Kapag ikay nagtiwala sa akin at ako'y naniwala din sa iyo, magkaisa tayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung tiwala ako sa iyo, pinagkakatiwalaan kita. Hindi sa bagay lamang, kundi sa salita ko. Paano kitang pagtitiwalaan, hindi ka naniniwala sa akin? Paano kitang pagtitiwalaan, hindi mo ako tinatanggap? Paano kita pagtitiwalaan? Hindi ka naman ganap. Kaya magpakatotoo ka muna at magpakatapat upang ang salita kong pinapahayag ay pagtiwalaan ko rin sa iyo ay ibigay. Yun ang katotohanan. Kaya hindi makaunawa ang iba. Ayaw pagtiwalaan ang Ama na hindi nakikita. Makapangangaral ba kayong lahat? Makapangungusap ba kayong lahat? Hindi. Tanggapin at hindi ng tao. Sadyang may ginagamit na mangungusap at may makikinig. Ngunit kung ikaw naman ay patuloy na nakikinig at natututo sa pakikinig, matutulad ka rin
sa guro mo na natuto ng matuto sa naging guro niya. Sapagkat isang tunay na guro, yaong di nakikita. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Ay, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, ang butiki ba nakikita nyo dumadami? Hindi nyo nakikita yung mga itlog niyan kung nasaan nakatago, di ba? Hindi naman sila nangingitlog sa lantaran. Ngunit, magbilang kayo sa inyong tahanang may mga butiki. Paano nyo yun nabilang? Paano nyo nakita? Nakalantad na sila, di ba? Ngunit nang nangingitlog sila, hindi nyo alam. Makita nyo lang kung minsan may nalaglag na basag. Nakita nyo lang kung minsan may balat. Ganyan kahiwaga ang Ama. Kaya niyang itago ang gusto niyang itago, at kaya niyang ilantad ang gusto niyang malantad. Hindi. Ang kanyang salita, patuloy niyang nilalantad. Ngunit ayaw namang ilantad ng mga huwad. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong magagawa. Ano nilalantad? Yung kapakinabangan lamang. Ang makikinabang sila, ngunit yung hindi nila pakinabang, hindi lalantad dyan. Pinipili, di ba ka? Ngunit ang Ama, ang Espiritu, hindi nalantad ang mali, ang tama, ang patuloy na hinahayaan. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winik ka niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka hindi ka niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winik ka niya, manahit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marami umangkin at tanggapin. Manali ang kinina tanggapin. Mga minamahal, subukan ninyo, mapalad nga kayo. Maari kayong maghanap buhay araw-araw. Sandali lang naman ang pagtungo nyo rito, hindi maghapon. May pagkakataon kayong makapaghanap buhay. Ngunit suriin ninyo, kung halimbawa itutularan ko kayo, sino pa ang maglilingkod dito? Di ba? Kaya kung may malasakit kayo at totoo kayong nagmamahal sa kapwa nyo, hindi ba pagmamalasakitan nyo na mamahalin o unawain
yung mga tapat na naglilingkod na kapwa nyo. Kaya lamang, baligtad ang nagyayari sa mundong ito. Pag walang pakinabang sa material, hindi ka papansinin. Mahalaga yung may pakinabang na material. Napapatotohanan na talagang tao, walang gusto sa iyo kundi pakinabang. Buhay ba nga ma? Subalit, yung mga totoo na nakadama na, may pakinabang at wala. Gumugusto sila, di ba? Kaya yun ang hinahanap ng Ama. Yun ang mga pinipili ng Ama. Ang pinipili ng Ama, yung marunong tumanggap ng kapwa nila, kahit ang pakinabang lang sa kanila ay ang kanyang kahiwagaan, kung paano ipakilala ang kanyang salita, kung paano paniniwalaan ang kanyang gawa, kung paano pakikita na tularan din nila. Buhay ba nga ma? Kaya naman, sa larangan ng kabanalan, makikita mo yung totoong nakakadama. Makikilala mo yung totoong may takot sa Ama. At napapatotohanan din ng Ama, ang mga anak niyang totoo at tapat sa Kanya, hamak-hamakin man, kutsa-kutsain man, siya pa rin ang nagpapaligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Naranasan nyo na bang lumigaya? Naranasan nyo na ba yung sa dating buhay nyo hindi nyo nararanasan, subalit nung naglingkod kayo, dinanas nyo? Nagalit ba kayo? Nainis ba kayo? Nagsisi ba kayo? Mapalad kayo. Sapagkat habang ginagawa nyo ang pagkilala nyo sa Ama, habang nakikilala nyo siya sa mga dinaranas ninyo, lalong lumalalim at tumatibay ang inyong pananampalataya, lalo nyo naman siyang nadaramang, damang-dama. Buhay ba nga ma? O sige, may pinatatanong sa inyo ang Ama. Sino ba ang nagpapalakas ng loob nyo kapag kayo'y nagnenervyos? Di ba ang Diyos? Hindi naman ang pera, di ba? Hindi naman ang bagay, di ba? O sige, upo po ako. Kapag sinagot nyo ako na pera ang nagpapalakas, hahanap na rin ako ng pera. Di po, totoo yun. Totoo po yan. Kapag pera ang nakapagpalakas ng loob, titigil na ako maglingkod. Maghanap buhay na rin ako muli. Bakit po? Ba't ako nagsumakit na maging ganito? Sapagkat yung naramdaman ko noon ay hindi ko nararamdaman ngayon. At ang nararamdaman ko ngayon ay hindi ko nararamdaman noon. Kaya pinili ko ito. Ngunit sa pagpili mo sa katotohanan at pagpili mo sa katotohanan at pili na sa katotohanan, ang dami mong pinagdaraanan. Ngunit ang pinakamahalaga, sige po, mabibili ba ang ligaya? Kapag kayo ay nalulungkot, pag niyakap mo ba'y pera, sumaya ka? Sige po, may tatanong ako sa inyo. Kapag nalulungkot kayo, pag niyakap nyo ba'y pera, masaya kayo? Kahit na-withdraw mo lahat ang pera mo at idagan mo sa'yo, masaya ka ba pag nalungkot ka? Kapag nagka-problema ka ba, i-withdraw mo lahat ng pera mo, isasampal mo ba sa mukha mo para matapos ang problema mo? Hindi. Ang Ama pa rin. Siya ang lulutas. Siya ang magbibigay lakas. Siya ang magpapasaya, magpapapayapa sa'yo. Bakit ang tao'y mahalaga ang pera kaysa sa kanya? Hindi po, Eka. Paano hindi? Nalilimutan mo nga siya dahil doon eh. Paano ko nalimutan? O sige, anong dahilan ng iba? Ay, hindi mo na ako maglilingkod ngayon kasi kailangan ko ng pera eh. O, di ba? Ay, hindi mo na ako sasamba ngayon kasi may problema ako eh. Ay! Pagpasok, nangungulumata. Nilutas mo ba? Nalutas mo ba? Hindi. Subukan nyo po na habang pinagdaraanan mo ang mga pinagdaraanan mo, lalo kang lumapit sa Ama. Lalo mo siyang kilalanin, lalo mo siyang damhin, lalo mo siyang tanggapin. Tingnan nyo kung danasin nyo ang mga lumata.
ang manlalim ang mata, ang magkalaki-laki ang eye bag dahil di natutulog. Sapagkat siyaon siya, kaya kanyang payapain, kaya kanyang pagalakin sapagkat siyang kaaliwan at tunay na damdamin mo ay bibigay niya sa iyo ang tama at marapat. Kaya lamang maraming nasisilaw sa kumikinang. Huwag. Ang hindi kumikinang ang inyong tanggapin at mahalin, na hindi nyo nakikitang kumikinang ang kulay. Ngunit makinang na idudulot sa inyong buhay, yaw ng Diyos ng katotohanan. Buhay bang Ama? O sulong, kapag may sakit ka ba, may tatapal mo yung pera para pagalingin ka niyan? Oo, gagamitin mo siya para hanapin ang kagalingan mo. Subalit, kayong mga may pinagdaanan na, tanungin ko kayo sa inyo ngayon, sarili, nagpagaling ba sa inyo'y pera? Di ba ang Ama pa rin? Gumamit lang siya ng paraan. Hindi ba mas magaan at mas mabilis niyang naibibigay kapag siya munang inuna? Subukan nyo para mapatutuhanan nyo ang mga sinasabi kong ito. Sapagkat ang tingin nyo'y tao lamang, kathang isip, isip-isip, nagkakamali kayo. Sapagkat kung kathang isip ay hindi lalabas ito, yan ang totoo. Bakit mo nga ba pinakikilala pa ang Ama? Wala ka namang napapala sa mga pinakikilalanan mo. Ngunit may napapala ang sarili mo't kaluluwa sapagkat di man nila nakikita ang pakinabang mo sa iyong mismong pagkatao, damang-dama mo. At yaon, kung batid nyo lamang, kayong lahat magmimithi ng Ama ay sa puso nyo, isa-isip. Bawat araw, magiging galak sa puso nyo, kahit may nararamdaman kayo, masasabi nyo, Diyos ko, masarap pakinggan ang salita mo. Tandaan ninyo, mga kapatirang Divine Mercy, subukan ninyo, tandaan ninyong lahat, kapag kayo ay nagpakatotoo, habang lumalawak ang inyong pangunawa, lalo kayong naliligayahan, lamang habang hinahanap niyong matwid ng Ama, inaagaw ka ng tukso para igupo ka. Subalit kung matibay at matatag ka na sa Kanya, sabihin mo lamang, may Diyos sama ako. Masarap sa piling ng Espiritu. Buhay ba ang Ama? O sulong, pag sumasakit ba ang batok nyo, tapalan mo ng pera, mawawala ba? Pag tumataas ang inyong kolesterol at diabetes, huminga ka sa pera. Pag nalanghap mo'y amoy ng pera, mawawala ba? Bababa ba? No, normal ba? Eh, ba't pinakakadibdib nyo'y pera? Bakit di nyo dibdibin ay Ama? Para siyang magpaluwag sa inyong mga hininga. Magandang umaga sa gabing ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ito? Mali ba ito? Kayo na mismo ang humatol, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? O sige, ang sabi nga, huwag mong pahalagahan ang bagay, sapagkat ang bagay ay nawawala yan. Ngunit kung ang matatanggap mo'y espiritu ng katotohanan, kailanman, at ito'y nasa sa iyo, pakinabang mo yan buong buhay. Magandang umaga muli sa inyo mga mahal sa gabing ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bakit nga ba kailangang ituro ito sa inyo? Samantalang kapag naituro ito sa inyo, alin sa dalawa tumanggap kayo o hindi? Alin sa dalawa nagalit kayo, natuwa? Alin sa dalawa umayaw kayo at gumusto? Magtampo kayo o hindi? Ngunit bakit nga ba? Ito ang kalooban ng Ama. Ituro mo ang katotohanan, iparinig mo ang salita ko, at gawin nilang tama kung sila totoo sa akin, sa buhay nila. At patutunayan ko, ako'y totoong nangusap, hindi tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung minsan,
Nagpupumiglas ang isip mo, ang puso mo. Sasabihin mo sa sarili mo bilang tao, Diyos ko, puro hirap na lang, hirap na lang, hirap na lang. Subukan mo, wag mo sabihin niyang hirap. Sabihin mo, Diyos ko kasarap. Diyos ko kagaan. Tingnan mo kung di araw-araw sumasarap ang buhay mo at sumasarap na sumasarap. Totoo yan. Subukan po ninyo. Huwag kayong laging, Diyos ko, puro hirap. Puro hirap ang sinasambit mo, kaya hirap na hirap ka. Subukan mo, ay Diyos ko, salamat po, kasarap. Puro sarap ang malalasak mo. Boy, mga ma. Bakit? Sapagkat habang sinasabi mo ang mabuti, nagaganap sa iyo mabuti. Habang sinasabi mo'y kataliwas sa yan sa hindi gusto ng Ama, ay doon nagaganap. At sabi nga ng matatanda, ngunit hindi rin nagaganap yan sa lahat. Kung saan mo kahinihilig ang puno, doon tumutumba. Kung diniretso ng Ama, may magagawa ba siya? Ito ang totoo nun. Kung ano pananampalataya mo at pananalig, magaganap sa iyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ngunit hindi doon sa punong hinihilig. Halimbawa, humilig ang puno dito. Biglang ang hangin ay dito pinamula ng Ama sa ibaba, sa ilalim. At paangat niyang itinaas. Siya nagpatubo ng puno na yun, hindi naman ikaw Kaya maraming mali ang tao. Pero ang totoo nun, itong totoo magaganap. Kung ano pananampalataya mo, magaganap sa buhay mo. Kung ano pinagtitiwalaan mo, pananalig mo sa Ama, siyang ibibigay niya sa iyo. Ngunit, halimbawa, kung naikasa nahihilig ang bahay doon tumautumba, natural, bawawasak na yan Hindi na yan pwedeng itumba, tinayo yan ng tao. Ngunit kapag puno, kapag ginusto ng Ama, natumba na at nahilig siya, manggaman siya. Pag sumuhol na pataas, hindi niya namamalayan. Pagapang na yung puno niya, namumunga pa rin. Dahil buhay pa siya. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang ibig sabihin ng Ama. Kahit na ikay tumumba na, matibay pa rin nakakapit ka sa Kanya, mabibigyan ka pa rin niya ng bunga. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Sulong, pag nilayan niyo yung mga tagang ito, mga talinghaga lamang na marapat niyong pagnilayan. Subalit magaganap sa inyong buhay. Subukan niyong kamtan ang pakikipagtotoo at gawin niyong katotohanan. Tingnan niyo kung di kayo ang siyang makinabang. Pagpalain kayo. Netkarameneyahanang, netkarameneyahanang, netkarameneyahanang. Diyos ko, tama ko, kasarap ng hangin. Buhay ba Ama? Yan ang dapat sinasabi. Hindi masarap ng hangin dahil hindi maganda pakiramdam. Ano ba ang hangin na yan? Pati kalikasan, tinatanong pa. Dapat anuman ang naging dulot na kalikasan, sabihin niyo sa Ama, salamat pa rin. Sapagkat anuman ang binigay niya, dahil siyang may gawa sa iyo, ang may likha sa iyo, iraraos ka pa rin. Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong? Mahirap sa bunutin ang kalbo. Ano kapatid? Mahirap sumabunot sa kalbo. Ngunit sa makapalang buhok, kay daling sa bunutan. Ngunit salitang totoong totoo, nabibigyan mong kahulugan sa pananampalataya. Ano nga masasabunot mo sa malalim na pananalig niya kung wala siyang pangunawa, panot na panot sa isip niya. Walang tumubo kahit isa. Ngunit kapag ito'y nagsisibon, naku, para kang pumipigtas ng halaman. Ang bunga niya ay suson-suson, sagus-saguson, dapiton. Sapagkat hindi ka natatapusan, hindi ka nagwawakasan, hindi ka nawawalan ng tunay na katwiran, kaya ang sarili mo'y nasisiyahan. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Hiniling mo, Diyos ko, patnubayan mo po ang anak ko. Makarating po siya nawa, kung saan siya dako. Sinabi mo limbawa, Saudi Arabia, Dubai, etc., etc. Nung nandoon na, maganda na. Niisip mo pa rin. Sabi mo naman, Diyos ko,
Ano po kaya kalagayan? Eh, sinabi na sa'yo maganda, iniisip mo pa rin. Hindi ba? Isip dyan, alinlangan. Kapag sinabing maganda, pagandahin na ng isip mo para hindi ka mahirapan. Ngayon, kapag sinabi naman na pangit, patuloy mong idulog. Hilingin mo sa Ama na gumanda. Sino ba nagpapaganda ng panahon? Di ba siya? Sino ba nagpapaganda ng halaman? Di ba siya? Sino ba nagpapaganda ng pag-uugali? Di ba siya? Ibigay mo sa Kanya upang lahat ng pangit, mapaganda niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Pagindapatin natin, tanggapin siyang tapat sa puso natin, may magagawa siya sa atin. Tama po ba? O, huwag yung talagang ganyan po ugaling tao eh. Kaya ayoko na mag-ugali. Pag halimbawa, iniisip mo si Juan, si Pedro, no? Kaya habang iniisip mo, ano na? Yan, kaya ikaw huwag ka rin malumbay. No, may bukas pa at sa tingin ay may liwanag. Kung minsan kung sino yung nagdadala parang hirap na hirap. Ay, Diyos ko, pasan ko ang daigdig. Alam mo anak, makakaraos ka rin. Mapalad ka na ikaw ang nagbibigay, ikaw ang nagdadala. Na balang araw, sila naman. Sumikap, patuloy na pagsusumikap, patuloy na pagtitiwala. Sabi nga, kumisan, isang panahon na ito, yung mangga ilan lang ang binunga kahit binombahan siya. Ngunit, isang panahon naman, di man binombahan, sumibol ang bunga, patuto ng Ama sa Kanya nagmula ang bunga. Buhay ba ang Diyos? Kaya, laging gawin ay magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya, at iigib ka ng tubig, sisibol, paibabaw, ibibigay niya para ikay makainom. Buhay ba nga, Ma? Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. O Ama at Ama nila at Ama ng lahat ng tao sa lupa, gawin mong marapat ang iyong salita ay mati mo sa kanilang diwa. Doon ang pangunawa sa kanila ay idatal mong tuwiran at ang bawat tumanggap magliwanag na lubusan. Sa puso nila ay madama nilang lubos ang iyong pagmamahal upang di na sila masakitan ng pag-iisip na anuman sapagkat ang bawat araw ay kapakinabangan kapag ikaw ang kinamtan. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang totoo po niyan kapag gusto kang paunlarin ng Diyos maraming pamamaraan, At kapag gusto naman niyang ikaw ay mawala ng kabuhayan, marami rin siyang paraan. Hindi po ba? Ngunit ang pinakamagandang dapat mangyari sa buhay ng tao, nawalan man siya ng yung inaasahan niyang maraming kabuhayan. Ngunit siya ang naging kapalit. Abay, masaya ka pa rin. Subalit kapag nawalan ka ng kabuhayan at wala pa rin ang Ama sa'yo, mababaliw ka. Buhay ba nga, Ma? Tama ba? Mababaliw ka sa kakaisip. Di ka mapatag, di ka makali. Kasi wala na nga yung kabuhayan, wala pa yung nagbibigay liwanag sa iyo pang unawa at pag-iisip mo yung paraging giling-giling, giling-giling-ging. Kaya nagilingging ka. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, masarap mabuhay sa mundo. Aba, Pasko na. Kapag Ama ang tunay na kasama, wari mo'y wala kang pag-asa, ibigay mong lubos sa Kanya, bibigyan ka ng ginhawa, tataas Kanyang anak niya,
di kanya iiwan sa dusa, ibibigay sa'yo ang sigla. Kaya't halina, halina, gawing Pasko ang bawat araw. Huwag lamang Disyembre ang asahan na regalong mainam iyan. Araw-araw ay Pasko, pananalig mo'y gawing totoo. Ang Ama'y magbibigay sa'yo ng sigla nitong buhay mo. Halina, 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 halina kayo mga anak niya. Pagsilbihan niyong totoo siya, igagawad ang sa inyo'y grasya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pagpalain kayo. Hindi po ba? Masaya ang buhay, ano po? Noon, akala ko pag Disyembre lang ang Pasko. Kaya Disyembre lang ang regalo. Hindi pala. Pag nasa Diyos ka pala, araw-araw, Pasko. Araw-araw, may regalo sa buhay mo. Yaong buhay ka pa at may lakas ang katawan mo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pagtitiwala at paniniwalang totoo na ang imposible gawing posible ng Ama sa buhay nyo, upang patuloy kayong umasang may mahimalang gagawin siya sa inyo at di matigang ang pananampalataya nyo. Bagkus patuloy na mabuhay at ang pag-ibig ay sumainyo upang patuloy yung mapakilala Diyos na totoo sa bawat isa. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga mahal. Diba?